Wala, kili. Tanggalin mo yung price tag. May price tag pa to. Ayan. Sino to? Starshire? Reindeer. Gaya ko ba? Kamukha ko ba? Okay, Merry Christmas sa lahat nating mga kababayan natin, mga ka-OFW, na tayo yung pinaka-homesick pagdating ganitong Christmas. Siguro, hindi naman tama ba? Pinaka-homesick kasi meron pang homesick siguro, no? Yung kagaya niya ng mga nakulong, yung mga nasa hospital. Palagay ko, mali yung entrada ko, no? Na tayo yung pinaka-homesick. Kasi, yung mga nasa hospital, di natin alam yan na babangon pa ba yan? Di nga, kasi iba pa rin yun. Na tayo mga OFW kasi din na tayo tawag nito, naghanap buhay tayo sa ibang bansa. Although talaga, sacrifice talaga. Pero iba ang feeling natin nandito sa ibang bansa kasi homesick nga. Di kagaya nung araw na bago lang kami dito dumating na wala pa yung mga internet. Wala. As in, tatawag dito, hirap na hirap. Lalo lugar namin dito kasi bukid nga kami. Hirap na hirap kami dito. Di kagaya ngayon na mayroon na mga internet. Madali na lang, natin ngayon. Madali na lang talaga tayo makipag-communicate sa pamilya natin kasi gawa sa internet, gawa sa mga ngayon na mga teknolohiya na mga bagong-bago talaga. So di kagaya talaga noon na pagdating ganitong okasyon na Christmas tapos susunod naman New Year. So mas swerte pa rin na tayo kasi sabi ko nga, di ba? Di kagaya ng iba na nasa kulungan, di natin alam yan sila. Yung iba kapapasok lang. Itong mga oras na to, nung napanood ninyo tong video na to, may pumasok sa kulungan dahil alam naman natin, ang mga klaseng ganyan na pumasok sila dyan, may mga kaso, kagaya ngayon sa mga flood control, na sabi ni Bongbong Marcos, bago mag-Christmas, merong makukulong. So, wala naman tayo nakikita na nakukulong. So, iwanan mo natin yung politika na yan kasi mas maganda pag-usapan natin yung ilayo mo natin sa politika ang natin ngayon. Although, napansin ko rin sa aking mga upload na mukhang lumalaylay ang aking mga supporter sa papanood. Sabi ko, anong nangyari kaya? So, kahit pa man lumalaylay, ibig ko sabihin lumalaylay ay medyo sobrang, hindi lang medyo, sobrang bagsak talaga ang aking YouTube channel. So, sabi ko, di pa rin ako titigil kasi habang nandito na ako, ito na yung na dapat talaga tayo tayo dito magsalita patungkol ho dito sa nangyari sa bansa natin ngayon na hindi talaga maganda. Ito na mag 2026 na, 1 week na lang mag 2026 na. So pag-usapan lang natin itong sa loob namin dito ng 18 years nandito sa ibang bansa na hindi na kami nakatikim ng Christmas ng Christmas ng Pilipinas kasi hindi kami pwede makapagbakasyon kapag ganitong buwan na to eh. Although ang dami naming trabaho pagpasok nitong season ho talaga ng itong tinatawag nila dito ng hunting season. Grabe ang namin diyan. Grabe ang trabaho namin diyan. Lalo itong December. Ito ngayon, yung Christmas na to, libre kami na kami magsi-celebrate. Pero next week, sa New Year, dito na naman ang mga boss namin, sa dami nila. So, trabaho na. So, ayun na, na kami yan, trabaho talaga. Kaya sabi ko, swerte pa rin tayo kasi ito, yung iba, di ba, kapag nagtatrabaho tayo sa ganito na parang labag sa ating kalooban ba trabaho na naman. Pero blessing pa rin kasi kesa naman wala tayong trabaho. Ang dami nating isipin, di ba? Pag wala kang trabaho.
kailangan talaga na rin natin ng kumita. So, may ibang paraan natin paano natin i-celebrate talaga ng itong Christmas na ganito, lalo sa mga mayroong mga pinagdaanan ngayon na mga problema. So, sabi ko, ang swerte pa rin tayo, di kagaya ba ng iba na nakikita natin sa balita na yung iba, imbis na magpapasko na, kinasuhan, tapos ikulong, pinusasan pa bago ilang tulog na lang, magpasko na. Kita naman natin kung sino yung tinutukoy ko. So ito yung nangyayari ngayon sa amin dito sa sa ibang bansa. Ito lang nasanayan namin tong ganito na kami-kami lang talaga pagdating ng Christmas, kasi yung mga tao dito nandun sa kanilang mga pamilya, kasi kami lang naman dito ang Pilipino. So wala naman kami pamilya dito, wala kaming mga kaibigan na mga Pilipino. So isa pa, ang hirap namin iwanan ditong lugar dito kasi wala rin tao. Kasi kailangan talaga dito, mayroong tao talaga dito na na makikita talaga na ganitong okasyon, kasi ang mga tao dito nagsiselebrate. Dito naman din, mayroon din naman kasing mapagsamantala din sa pagkakataon. So kailangan talaga dito na hindi talaga pwede iwanan itong kung saan kami nagtatrabaho. So kami lang, 3 lagi. So kasama mga alaga namin dito. Ay, yun lang talagang namin dito. Kakain lang kami ng konti, tapos yun na, tutulog. Tapos bukas, as in, parang, ang Christmas dito, parang, napaka-simpleng celebrate namin. Di kagaya ba ng iba na, andun yung mga pamilya, may mga exchange gift. Iba kasi dito rin mga tao magsiselebrate. Meron silang mga salo-salo rin sa pamilya nila, meron ng mga party-party sila, pero mas iba pa rin ang natin, mga Pilipino, kapag ganitong pagdating ng Pasko, New Year, kasi mas tayo mas tawag nito, may mga memorabilia ba ang atin, pero dito sila parang as in normal na normal. Siguro sa ibang bansa ganun din. Kaya lang sa katagalan namin dito, parang na-adapt na rin namin yung ang kanilang mga estilo ba pagdating ng ganito. Sa New Year, wala, trabaho kami bago mag alas 12, uwi kami dito. So pang time namin dito mag-celebrate ng New Year talaga, itulog na lang namin yan kasi kinabukasan trabaho naman kami. Para kami dito. Para kaming mga bumbiro, para mga pulis na duty talaga pagdating sa mga ganyan. Tapos kami dito ngayon, wala talaga as in, kapitbahay namin. Ayan diyan ang lamig pa ngayon, tapos ang ang dilim. Ayan, ang dilim dito. Kita niyo naman yan. Uy, may buwan. Himala Ayun yung buwan Pero naambon-ambon. Kaya kami lang talaga dito. Yan yung naatsing pa ako. So, yun nga sabi dito na hindi tayo pwedeng magreklamo kasi pag magreklamo tayo nandito, trabaho na naman bukas trabaho ulit, ay nako. Talagang buhay natin. Mapanood ko nga yung mga balita sa Pilipinas, yung may mga parating. Sobrang tuwang-tuwa yung parating. Yung sa airport ba? Ay, tuwang-tuwa nila sarap ng buhay, no? Pag ganyan na dumating ka sa Pilipinas na bago magpasko, tapos sasalubong sa iyo ang mga pamilya mo. Ang mahirap, yung paalis ka ng Pilipinas kapag bago magpasko, kasi naranasan namin yan. Kasi November kami umalis ng Pilipinas. November 24. O yun. So halos na di ba? 1 month na lang Pasko na. So pagdating namin dito, ganito pala ang Pasko dito. Walang para as in walang buhay. So iba pa nga noon, dahil pag tatawag ka through cellphone, ang hirap pa tumawag. Tapos ang ang pagbalikan natin ang nangyari dito sa amin
Na ang dami na ring ang daming nagbago. Ang daming nawala. Dati, pag uwi na Pilipinas, kumpleto yung pamilya. Sa bandang ano na, kalagitnaan eh. Wala na, kanya-kanya na rin, nawawala na rin yung miyembro sa pamilya. Nawawala na sila. As in, nag-ano na sila. Naging ibang mundo na sila. So sabi ko, ang bilis ng panahon. 18 years kami dito halos. Sabi ko, ang bilis ng panahon pala. Kaya sabi ko, pahinga muna tayo sa politika. Hindi muna tayo sa politika kasi ang politika sa atin, alam naman natin ngayon na sobrang talagang gulo. Sobrang sobrang ang ingay ng mga tao ngayon. So itong 2026, di ko alam kung ano talaga ang mangyayari nito kasi itong 2025 napaka-controversial ang Pilipinas hindi lang sa international na mga pag-uusapan, mismo sa atin. So sana, i-wish ko na lang din, sana lahat tayo masaya itong Pasko na to. At naway hindi tayo makakasalubong ng hindi magandang, lalo sa mga ako mismo ngayon medyo sipon-sipon ako ng konti, pero kaya kaya pa to natin na inumin ng gamot. Ayun, doon kainom na ako ng gamot kanina. Sabi ko, ito yung Pasko namin dito na 18 years. So sabi ko, i-wish natin na lahat sanang Pilipino ngayon na makaranasan na itong Pasko na to by 2025 na maayos. Kahit pa man yung iba dyan na panood natin na yung iba dyan nasunugan, na kung saan man sila, nasa sila ngayon, nasa evacuation center. So masakit din ho yun. So kaya ayun. Ito yung aso namin, ayun. So, isa tulog doon. Doon, tulog yung si Bruno. Napakalamig. Kaya isa rin to sa yung naramdaman ko ngayon na sakit ng lalamunan kasi sa lamig. Ang kasi nagbiglang nag-ilang temperature kami dito. Hindi pa naman nag-yelo. So kaya siguro ito nangyari ngayon sa akin. So ingat ang lahat. Merry Christmas po sa inyo. Sana maayos po ang inyong kalagayan ngayon. God bless po.